perfect, lalaban daw ang putahe ito. Ang manok na perfectly roasted. Gamit ang pugon o brick oven. Pinapaikot sa loob ng mga pugon ang mga manok ng 3 hanggang 4 na oras. Ang pugon na ito, sariling imbensyon ni Lolo Pedro na isang engineer. Bukod sa slow cook nito, gumagamit din sila ng tuyong kahoy ng mangga para pandagdag lasa. Una sa lahat, pagbukas pa lang niya, paglatag pa lang, amoy mo na agad. Ang bango. Bango. Hindi, mabango talaga. Akala nyo ako yun, hindi ako yun. Ito yun. Ako palagay ko lang, Oo. hindi natin kino-consider na flavoring ang heat source. Okay. Tama? May lasa ba ang apoy? Wala. Wala. Walang lasa Pagsunog apoy. lang. Oo, pag-init lang. And dito talagang amoy na amoy mo siya. And hindi ko alam kung anong properties ang naibibigay nun dun sa karne itself, pero flavor-wise, kasi nakaamoy ko na eh. Ako na. Rasahan ko na nga sa ngalang. Parang gusto kong Toscanin. May 5 special sauces sila na perfect daw i-partner sa kanilang manok. Actually, isa rin yan sa mga sa mga gusto ko kasi ang sausawan, tinatransform niyan yung dish. Tama. Hindi nagiging stale yung experience sa pagkain. Totoo. Ako, although maraming sauces, yung first perfect bite ko, ay walang sauce. Tama yun. Agree ako doon. Wow. Oh, ang lambot. Ay! Oh. Oh, ang tarap! Sa totoo lang, kahit walang sauce, pasok ka na eh. Totoo yan. Bonus na lang tong sauce na to eh. Hindi dry yung manok. Ay, moist nga. Oh. Hindi ko alam kung anong mahika meron sa pugo na yan. Pero meron. Tatagayin ko. Ay, sorry, hindi na pala ako katiponero. Sorry. Hindi na nakalaban niya. Ay, Kakampi natin yan. Kakampi natin yan. Ano apelido mo? Espanyol! Espanyol! Reyes din ako, pre. Ang pugon roasted chicken na may modern sauces, masasabing modern flavor of Bulacan. Pamana nga ni Lolo Pedro yung recipe ng chicken niya. And then since parang ang sabi niya is pagbutihan ito na lang yung sa pieces na to. So, nag-isip kami ng isang concept na parang mag-fit siya sa ating mga sa Filipino, which is mahilig tayo sa mga sauce. Ayun lang ang concept niya. To give another experience through food. Ayun naman kasi parang ang goal ng mga kusinero like me na ang pagkain naman is hindi lang para makabusog ka ng sikmura, kundi para magkati ka rin ng kwento, ng experience para sa iba. Kung modernong atake ang pagluluto ng manok sa pugon. Noong unang panahon, sa saha ng saging, niluluto ang manok. Sinasabing paboritong pagkain daw ito ni Gat Andres Bonifacio. Kaya nasubukan na rin itong iluto ni Ninong Ray noon. Pwede nating isalang ito dito sa ating nakahanda ng ihaw. Pero ang unang gumawa sa pamamaraan ng pagluto na ito, ang mga katipunerong Pilipino. Parang yung buhay ang naging kapalit sa pagluluto ng manok na nasa saha ng saging. Kapag hindi maganda pagkakabalot sa saha at may tumulo na mantika doon sa baga, ay mauusok yung baga, no? So ito'y hudyat na kayo ay madadapuli ng mga kasadores, ng mga sundalong Kastilan. Tutuntunin yun, tutugay-gayin ng mga kasadores yun kung nasaan yung usok na iyon, no? Para madapuli yung mga kababayan natin na mga katipunero. Grabe talagang hamon sa ating mga katipunero, no? Kaya, saludo kami sa inyo. Parang... I am the meeting is a God. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go. Yeehaw!